Kaugnay po pa rin sa issue nitong International Criminal Court na mag-iimbestiga. Gusto mag-imbestiga dito sa Pilipinas. Sinabi na ni PBBM na hindi pwede, no, dahil wala kayong jurisdiction. Ang maingay kasi ngayon, sa totoo lang, yung House of Representatives, ang Kongreso. At sino ang leader dyan? Si Romualdez, di ba? Si House Speaker Martin Romualdez na pinsan ng ating presidente. Naglabas siya ng statement dito ka Coffee. Malinaw itong statement ni Romualdez eh. Ito para maliwanagan tayo dito ka Coffee, no? Lalo na sa mga pilit na pinag-aaway itong mga kampo na ito. Ang sinasabi dito ni Speaker Martin Romualdez, susundin niya. Yan, malinaw ito. Susundin niya kung ano yung polisiya, kung ano yung gustong mangyari ng executive. In this case, sino ang executive? Si Pangulong Bongbong Marcos na kanyang pinsan. Sa madaling sabi, yung mga kumikilos dyan sa House of Representatives na nag-file pa ng mga resolusyon para idiin ito si Duterte, mukhang ano na yan, negative na yan, scrap na yan. Dahil si Romualdez nag-react na po dito, nagsabi na ito. And sa tingin ko, hindi niya susuwayin ang kagustuhan ng kanyang pinsan ng ating presidente. Kahit sabihin pa natin na independent ang legislative, independent ang executive, pero connected pa rin po yan. At sa tingin ko, bilang pagrespeto na lang dito sa presidente, so kalimutan na natin itong resolution dyan sa House of Representatives dahil ang leader nila na si Speaker Martin Romualdez nag-react na ito at malinaw naman ang gusto niyang sabihin dito. Sige, basahin natin. We will follow the policies. So yan. We will follow the policies. Yan, period. Actually, wala nang dapat pag-usapan dito no, sa pahayag na ito. House Speaker Martin Romualdez had this to say Friday afternoon, November 24, after President Marcos confirmed that there was a study on the Philippines' potential return to the jurisdiction of the International Criminal Court, o ICC. We will take it as is. We will follow. We will follow the policies, Romualdez said in a chance interview during the second day of the 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum at the Philippine International Convention Center dyan po sa Pasay City. Ano yung polisiya? Ano yung foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos sa usapin na ito? One, walang jurisdiction ng ICC. Two, nagfa-function ang ating justice system. In short, kung ano yung gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, yun ang magiging take ni Romualdez. At kung inyong mapapansin dyan sa House of Representatives, kung ano yung nagiging take ng leadership, ng lideratura ni Speaker Martin Romualdez, sumusunod yung ilang mga mambabatas. May mangilan-ngilan dyan na medyo hindi kapareho ng opinion, no? Magkakaiba sila ng opinion, lalo na ito makabayan black, pero majority pa rin po. At very powerful si Romualdez dyan sa House of Representatives. Usually, sinusunod talaga siya. Hindi usually, lagi actually, no? Lagi at actually sinusunod talaga siya dyan sa House of Representatives. So malinaw na malinaw. Ito gusto ng presidente, ang sabi ni Romualdez, susunod siya sa policy ng executive o ng presidente. In short, basura na itong mga resolusyon na ipinail dyan. Romualdez, leader of the 300-plus strong House of Representatives, is arguably Marcos's top ally in the legislature. Incidentally, resolutions from House of members expressing favor for the ICC's planned investigation on the previous Duterte administration's bloody war on illegal drugs have begun to gain traction. Pero wala na, mabubura na agad yan ka-coffee. Nagsimula yan dahil nagkaroon ng ng unannounced na committee hearing, no? Nagkaroon ng meeting atong mga miyembro ng komite diyan sa House of Representatives at nagsalita pa nga dito si VP Sara, no? Na parang anong ginagawa niyo? Ang presidente natin may stand. Ito ang stand ng presidente. Tapos ngayon kumikilos kayo ng ganyan. Though, minasama, no, ka-coffee, marami ang nagtaas ang kilay sa paglalabas ng statement na ito ni VP Sara. Particular itong si ACT Teachers Party List Franz Castro. Nagsalita ito na parang off na magbibigay ng statement itong si VP Sara kasi wala naman siyang kaugnayan dyan sa legislative. No, syempre, tatay na rin yun. Ipagtatanggol niya ang kanyang ama in the first place. Nagmula yan sa pagtatanggol ng kanyang ama sa kanya, no, nang sinilip ang kanyang confidential funds. Ricardo Cunanan, ano naman kinaswerte ni PBBM kay FPRRD? Yun bang puro pag-aalipusta kay PBBM? Wala. Ricardo, no? Sa ibang bagay na lang natin tingnan, no? Coffee, no? Totoo yan, during the campaign period, may mga nabitawang statement yan, may mga bitawang salita yan, pero hindi naman nagiganti si PBBM. Yun din ang maganda dito. Yung mga taong gustong pag-awayin sina PBBM at former President Rodrigo Duterte, mga wala na sa katinuan, puro galit at gulo ang nasa isip at puso. Minsan malinaw kasi ang gustong sabihin pero syempre itong ibang ini-interpret nila ng iba, no, na parang ikasama ng bawat isa, which is again, hindi ating kultura yan.
Good evening ka Coffee at sa akin baka si Martin ang impeach sa Kongreso sabi ni Samuel de Briham kung impossible no. RD Pajardo, hindi papayag yung mga congressman na pag-aralan lang yan ng Supreme Court na nga at may naging botohan 3 versus 9. Paunang makawala pa yang si Mandarambong at Mama Tay, tao na din ko. RD Pajardo, Gina Gia. Pero ka-coffee, actually, narinig ko rin itong komento kahapon. No? Pero again, foreign policy ang magdidictate dito ang executive. In this case, ang presidente ang magsasabi dito. Diyan na lang sa Muntinlupa, ikulong, sabi ni Dexter Bautista, Sofia Viejo, hello ka-coffee, stay safe. Ganon din po sa inyo. No? Ricardo Cunanan, si FFRD lang naman ang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw laban kay PBBM. Siyempre, yung mga loyalista at supporters ni PBBM magagalit kay former President Duterte. May punto rin naman talaga dito, Ricardo Cunanan, no? Sa totoo lang, no? Minsan tayo nagko-control na rin tayo ka-coffee, medyo nagtatansya-tansya din tayo. Pero ganun talaga siguro ang politics, no? Pero as the story unfolds, ika nga ka-coffee, no? Habang nagde-develop itong story na ito, parang pumapabor din naman kay PBBM itong mga nangyayari, no? Maritel T, hello sa inyo. Good evening sa inyo ka-coffee. Yan, marami tayong viewers ngayon ha. Sa Facebook, YouTube, shoutout po sa inyo. Si Castro Janice nasa Facebook, kay Christopher Vergara, kay Myra Bermudo, kay Fidelfi Toralba. Shoutout po sa inyong lahat nandiyan dyan sa Facebook at sa YouTube. Baka hindi ka pa naka-follow o hindi ka pa naka-like ka-coffee, click lang po yung follow at i-click lang po yung like dyan sa ating comment section.